Noong July 2022, kakapanalo pa lang ng UNITEAM sa pambansang eleksyon. Bago pa man uminit ang kanyang upuan, humingi na agad si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Malacanang. Sa kabila ito ng katotohanan ayon sa tradisyon at batas, walang CF, confidential funds, ang Office of the Vice President at lalong walang CF ang Department of Education. Ngunit, dahil panahon pa yon ng UNITEAM, ang alyansang binuo para sa pag-isa ng ticket ng Marcos at Duterte, hinugot ng Pangulo ang 125 million pesos mula sa kanyang discretionary fund, yung tinatawag na contingent fund, para ibigay sa kanyang bise. Noong December 20, 2022, inisyu ng DBM ang tseke sa Office of the Vice President. At sa loob lamang ng 11 araw, sa gitna ng Pasko at Bagong Taon, inulat ng OVP na simot na ang 125 million pesos. 125 milyong piso nilustay sa loob ng 11 araw. Insulto ito sa milyon-milyong Pilipinong nagkukumahog araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Hambog na pananahimik at pag-iwas o asal pusit ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang usisahin ito ni ACT Teachers Representative Franz Castro na ngayon ay complainant na noong 2023 budget deliberations. Ngunit, hindi masusupil ang katotohanan. Ang Commission on Audit mismo ang naglabas ng Notice of Disallowance para sa 73 million na pondo ng CF. At sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara, tumambad ang mas malawak na anomalya. Aabot sa 612.5 million ang kabuuang CF o Confidential Fund ng OVP at DepEd na nakabalot ng duda mula 2022 hanggang 2023. Nakakita tayo ng mga dubious accomplishment reports at mga peking resibo. Sino ang makakalimot kay Mary Grace Piatos? Isang pangalang hindi matatagpuan sa kahit anong record ng gobyerno ngunit ginamit para pirmahan ang paglabas ng pondo ng bayan. Ito ay isang malinaw na panloloko at pambabastos sa proseso ng audit. Batay sa mga ebidensyang ito, maliwanag na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa batayan ng betrayal of public trust dahil sa sumusunod. Una, gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng mahigit 612.5 million na pondo. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability sa pamamagitan ng pag-utos sa mga tauhan niya sa OVP at DepEd na gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at resibo. At pangatlo, dereliction of official duty dahil sa harap-harapang at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Sa harap ng mga akusasyong ito, anong naging tugon ng Vice Presidente? Paiba-iba, pabago-bago. Nung una, sinabi niyang ginamit daw ang confidential fund para sa national security at counter-insurgency dahil magkaugnay daw ang national security at education. Nang magbitiw na siya sa gabinete, sinabi niyang ginamit daw ang pondo para imbestigahan ang anomalous laptop deal sa DepEd. Na tagumpay o outstanding accomplishment. Ang tanging markang iniiwan niya sa kanyang unang pagkakataon sa ikalawang pinakamataas na opisina ay ang pinakamalaking anomalya sa confidential funds sa kasaysayan ng bansa. Hindi politika ang paniningil sa 612.5 million na pisong winaldas na pondo. Hindi politika ang paghingi ng hustisya para sa mga guro, estudyante
at mamamayan na pinagkaitan ng edukasyon at ibang serbisyo dahil dinala ang poldo sa winaldas na confidential fund. Ang tunay na politika, pamumulitika, ay ang paggamit ng posisyon para protektahan ang sarili mula sa pananagutan. Public office is a public trust. At kapag ang tiwalang yan ay nilapastangan, kapag ang kaban ng bayan ay ginawang personal na piggy bank, wala nang ibang nararapat na hatol kundi ang pagpapatalsik. Kaya dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po.